dalawang pulang namumuo. Ngunit si Satanas, ang masama, ay nagseselos dahil sa ginhawang ibinigay ng alahaya sa kanila. Kaya't nauna siya sa kanila, pumasok sa kuweba at kinuha ang dalawang igos, akinilibing sa labas ng kuweba, upang hindi ito makita ni Adan at Eva. Nasa kanyang isip din na sirain ang mga ito. Ngunit sa dakilang awa ng Aba, yaawa pagkalibing lamang ng dalawang igos sa lupa, pinawalang bisa ng alahaya ang masamang balak ni Satanas tungkol sa mga ito. At ginawa ang mga ito maging dalawang punong namumunga na nagbigay ng lilim sa kuweba, sapagkat inilibing iyon ni Satanas sa dakong silangan nito. Nang lumaki na ang dalawang puno at mabungan, si Satanas ay nagdalamhati at nagsisi at nagsabi, mas mabuti pa sana'y hinayaan ko na lamang ang mga igos na yon, sapagkat ngayon, tingnan ninyo, naging dalawang punong namumunga ang mga iyon, at kakainin ni Adan ng mga bunga nito sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Samantalang balak ko sana nang ilibing ko ang mga iyon, nalubusan silang sirain at itago magpakailanman. Ngunit binaliktad ng alahaya ang aking balak, at hindi niya hinayaan na mapahamak ang banal na bungang ito, at ipinamalas niya ang aking masamang hangarin, at pinawalang saysay ang masamang plano na aking binuo laban sa kanyang mga gapaglingkod. Pagkatapos ay umalis si Satanas na nahihiya, dahil hindi niya naisakatuparan ang kanyang masamang layunin. Datapwat ng papalapit na sina Adan at Eva sa kuweba, nakita nila ang dalawang puno ng igos, nabubungan at nagbibigay lilim sa kuweba. At sinabi ni Adan kay Eva, para sa akin ay tila naligaw tayo kailan, kaya tumubo rito ang dalawang punong ito. Sa aking palagay, nais tayong iligaw ng kaaway. Sasabihin mo bang may isa pang kuweba sa lupa bukod dito? Gayunpaman, o Eva, pumasok tayo sa kuweba at hanapin natin doon ng dalawang igos, sapagkat ito ang ating kuweba na ating dinahanan. Ngunit kung hindi natin makita roon ang dalawang igos, hindi nga ito ang ating kuweba. Pumasok nga sila sa kuweba at tiningnan ng apat na sulok nito, ngunit hindi nila nakita ang dalawang igos. At umiyak si Adan at sinabi kay Eva, sa maling kuweba nga kaya tayo naparito, o Eva. Sa akin ay tila ang dalawang puno ng igos na ito ang siyang dalawang igos na nasa kuweba. At sinabi ni Eva, ako naman, sa aking bahagi ay hindi ko alam. Pagkatapos ay tumayo si Adan at nanalangin at nagsabi, oh, alahaya, iyong inutusan kaming magbalik sa kuweba upang kunin ang dalawang igos at saka bumalik sa iyo. Ngunit gayon, hindi namin makita ang mga iyon, o Eva. Yahawa, iyo kayang kinuha ang mga iyon at itinanim ang dalawang punong ito. O kami kaya'y naligaw sa lupa, o kami kaya'y dinaya ng kaaway, kung ito ay totoo. Kung gayon, oh, alahaya, ipakita mo sa amin ang lihim ng dalawang punong ito
at ng dalawang igos. At dumating ang salita ng alahaya kay Adan at sinabi sa kanya, "O Adan, nang suguin kita upang kunin ang mga igos, nauna sa iyo si Satanas sa kuweba. Kinuha ang mga igos at inilibing sa labas sa dakong silangan ng kuweba na nagnanais na sirain ng mga ito. At hindi niya itinanim ang mga iyon ng may mabuting hangarin. Kaya't hindi dahil lamang sa kanya tumubo agad ang mga punong ito, kundi ako'y naawa sa iyo at iniutos kong tumubo ang mga ito. At ang mga ito ay naging 2 malalaking puno upang kayo'y maliliman ng mga sanga nito at makasumpong ng kapahingahan, at upang ipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan at aking mga kagilag-gilalas na gawa. At kayon din, upang ipakita sa iyo ang kasamaan ni Satanas at ang kanyang masasamang gawa, sapagkat mula nang kayo'y lumabas sa hardin, hindi siya huminto kahit isang araw man lamang sa paggawa ng pinsala sa inyo. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kapangyarihan sa inyo." At sinabi ng Abba Yahweh, "Mula ngayon, O Adan, magalak ka dahil sa mga punong ito, ikaw at si Eva, at mamahinga kayo sa ilalim nito kung kayo'y mapagod. Ngunit huwag kayong kakain ng bunga nito, nilalapit man dito." Pagkatapos ay umiyak si Adan at nagsabi, "O alahaya, papatayin mo ba kami muli? O itataboy mo ba kami mula sa iyong harapan? At puputulin ang aming buhay sa ibabaw ng lupa? O agay awa, namamanhid ako sa iyo. Kung batid mong may taglayang mga punong ito at namatayan, ang mga kasagaan tulad noong ula ay tununin mo ang mamay mo mula sa kagilang ating kuweba at makayunin at hayaan dati ay mamatay sa